May 10 million peso limit na ngayon ang Pag-ibig MP2. Enough na ba to help you retire early without running out of money? Robert is 48 years old and an overseas Filipino who earns around 765,000 pesos per month, working as a VP. Very pogi. For years, siyang sumalo ng medical bills ng parents niya. Umabot sa point that he had 13 credit cards dahil sa laki ng medical expenses nila. When his parents passed away, doon lang siya nagkaroon ng breathing room para makapag-focus sa savings and investments. So far, may bahay, farm, commercial lot, isang condo, at 11.9 million pesos sa Pag-ibig MP2 na siya. Nagsimula siyang magtrabaho since he was 19 years old. At sabi niya sa akin, pagod na ako, Kuya Jay. Kasi itong trabaho ko involves frequent traveling. Simple lang naman yung tanong niya sa akin. Pwede na ba ako mag-slow down nang hindi nauubos ang pinaghirapan ko? At ngayon na may 10 million peso total contribution limit na ang MP2 across all accounts under one member, how will that affect my retirement? Ako pala si Jay and I help overseas Filipinos build an early retirement blueprint so they can retire before 60. If you're a seasoned overseas Filipino and yan din ang gusto mo, you can apply for coaching through the link below or by scanning the QR code. Sa video na to, you'll learn how to plan using Pag-ibig MP2's compounded savings and annual dividend payouts, anong impact ng inflation sa mga payouts na to, and how property upkeep can affect your retirement spending. So total net worth ni Robert is around 28.6 million pesos. Majority of his liquid assets are nasa banks. Also, Pag-ibig MP2, ang ilang mga equities niya is nandito sa kanyang insurance and ang kanyang total real estate portfolio is worth around 14 million pesos. Loan lang na meron siya right now is itong sa kanyang rental property. Pero wala naman siyang plano na mag-totally stop working kasi pag uwi niya, pwede pa rin siyang maging consultant that can pay him around 50,000 pesos per month. Kaya lang by next year, magmamature na yung kanyang Pag-ibig MP2. Dahil hindi na nga allowed ang more than 10 million pesos, ang ilalamsam na lang niya the moment na mag-reopen siya ng panibagong MP2 account next year would be for 10 million pesos. And yung excess niya na 11.9, he can put it sa high yield savings account para kumikita pa rin ito ng interest kahit papano. Itong 10 million na to, after 5 years, kita ng mga 3.3 million pesos ng dividends. So ang ina-assume ko lang dito sa projection is yung 6% na dividend payout ni Pag-ibig MP2 kasi nasa 6 to 7% ang dividends for the last couple of years eh. On the 5th year, mag-open ulit siya ng panibagong Pag-ibig MP2 account. That's another 10M. Kasi nga, nag-work pa rin siya ng mga panahon na yan eh. And after 5 years, mag-earn ulit ito ng another 3.3 million. Dito sa 10th year, ito na yung time na hindi na siya mag-work completely. Kaya ang mangyayari is mag-open ulit tayo ng pangatlong MP2 account or MP2C and every year, ang kanyang expected na dividends is annually na. So kung 6% every year, meron na siyang pwedeng makuha dito na 600k every year until mag-mature uli itong MP2C niya. Ganun lang uling gagawin sa 15th year niya, upon retirement. Again, yung 10 million na yun would give him 600k per year. And rinse and repeat na to hanggang 80 years old na siya kasi ang pinoproject na lifespan niya is 80 years old eh. So again, itong first 10 years, upon his early retirement, while he's still working part-time, compounded savings. So sa season na fully stop na siya mag-work, annual dividends na siya. So ganito naman itsura niya sa projection tool na gagamitin natin. For the first 10 years, naka-invest siya and every year, nag-earn siya ng dividends and nare-reinvest pabalik yung dividends. Kaya when he turns 54, eto na, si MP2A, nilipat na natin siya kay MP2B when we opened another MP2 account for him. And then yung in-anticipate natin na dividends after 5 years is ilalagay natin sa isang high yield savings account. Kasi nga again, hindi na po pwede yung beyond 10 million pesos. When he turns 59, si MP2B, mapupunta na siya sa MP2C na account. And again, yung dividends na kinita natin dito sa MP2B will be put in dun sa high yield savings account na ginawa natin for the Pag-ibig MP2 dividends. And then once he turns 60, which is ito na yung year na fully retired na siya, hindi na siya magkakaroon ng active work or active income, ito na itsura ng kanyang cash flow. So nakita nyo itong 600k, right? Ito na yung 6% na dividends from MP2C. Assuming na 6% pa rin yung dividends in the future. So dun sa illustration ko kanina, ito yan. Yan ay mga 600k. May itsura ng cash flow niya for the next 10 years. It will be a combination ng kanyang cash savings and also yung dividends coming from his
MP2 and also yung rental income na pwede niyang kitain dun sa kanyang mga properties. Kung napapansin mo, no, pataas ng pataas yung ini-spend niya gamit yung kanyang cash savings. Simple lang yan kasi yung kanyang expenses is pataas din ng pataas. Bakit ganun? Well, it's because of inflation. And ito yung madalas na napapansin ko, no, sa mga comment section ng mga previous videos ko. Sinasabi nung iba doon na okay na yung 10 million pesos kasi pwede kang mag-earn ng 600,000 pesos per year. And enough na yun to fund your entire retirement. Well, let me show you na hindi. 20 years from now, ang mag-a-appear sa kanyang bank account or pag nag-withdraw siya is talagang 600,000 pesos. Kaya lang yung mabibili niya is katumbas lang ng 283,000 pesos per year in today's value. Yun ang impact ng inflation. Kung hindi mo pagpaplanuhang mabuti yung retirement mo at sasabihin mo okay na ako talaga dyan sa 600k na yan, Kuya Jay, eh baka kapusin ka. So pansinin nyo ha, nagagamit niya pa rin yung dividends coming from Pag-ibig MP2 and also yung kanyang retirement income. And at the same time, yung cash reserves na naitabi niya all throughout these years, hindi pa niya nagagamit yung principal nung kanyang MP2. Kailan kaya yun mangyayari? Parang naka-unlimited money na siya, di ba? Ayun, dito, when he turns 80, pag Teggy Bells na siya, dun pa lang daw magkikick in si MP2C. By the way pala, no, alam ko every 5 years ka dapat mag-open ng MP2 account. Pero sa simulation na to, hindi na ako naggawa pa ng MP2, D, E, F, G kasi nga, same lang din naman yung gusto kong ipakita dito. Kasi the moment na fully retired na siya, wala nang active income, ganito na lang yung i-repeat niya every 5 years. Kailan kaya talaga mag-last yung kanyang pera sa setup na to? Kasi kung titignan mo, no, sobrang utilized yung kanyang liquid assets until he dies. Paano kung umabot siya ng 90? Ano kayong tsura nun? Teka, tingnan natin. 2066. Ayun. Naubos yung kanyang liquid assets. Pero, he's still worth around 10.5 million pesos dahil sa kanyang mga properties na pwede niyang i-liquidate pa rin. Although, I would assume na yung kanyang ancestral house wouldn't be the same value as it is now dahil nga nabulok na yun or hindi na siya ganun kaganda unless depende lang kung well-maintained siya, right? And even yung kanyang condo would probably reach yung kanyang capped amount. Pero what he can do here, baka nga dito pa lang in his mid-70s, if he feels na malakas-lakas pa siya, baka pwede na siya mag-liquidate ng ilan sa kanyang mga properties. At isa pang common din na strategy pagdating sa MP2 is yung laddering na palagi kong nakikita. Mag-open ka ng isang MP2 account this year, tapos next year, mag-open ka rin isang MP2 account. So technically 5 accounts. Pagdating na itong 5th year, account na to, magkakaroon ng payout. And then itong sa isa, si 4th, and then si 5th. And then rinse and repeat siya. Ganun lang din yan. Kaya lang, dahil nga meron ng 10 million na cap, pwede pa rin gawin tong laddering approach. Pero hindi ka dapat lumampas ng 10 million pesos until further notice. Sa case nitong ni Robert, hindi ko na ginawang laddering. Number 1, because meron na siyang 10 million pesos eh. Pangalawa, kung gagawin ko pa tong laddering, dadami lang yung kanyang admin work para lang sa mas maliit na dividends per year. May isa pa nga pwedeng gawin dito eh, na kahit 60 na siya, dahil meron naman siyang cash savings na pwede ring i-cover itong kanyang expenses sa retirement, eh pwede pa rin siya magkaroon ng isa pa siguro na isa pang 5-year na account. Pero hindi ko na ginawa sa modeling kasi when I was doing this, well, enough naman na siya. At isa pa, meron pa siyang 3 insurance policies na may cash value na in-anticipate pa rin na mag-grow yon over time. Pero malaki yung fees niyan eh. Kaya bonus na lang talaga yung pera na kukunin niya dyan. At dahil wala naman siyang dependents, wala siyang anak, eh, hindi niya kailangan na insurance na. Ang ano na lang talaga dito is ma-make sure na masustain niya yung retirement niya and meron siyang maayos na insurance to cover his medical and hospital bills. Pero that's a different type of insurance. Hindi na kailangan ng may investment pa dyan. Unless siguro ayusin niya yung estate planning and meron talaga siyang gustong pagmanahan ng kanyang mga ari-arian. Kung sakali na umabot nga siya ng at least age of 90, dito na nagkikick in din yung cash value ng kanyang insurance. So paano naman Kuya Jay kung next year talagang mag-full retirement na siya, wala nang active income? Enough na kaya yung cash and yung Pag-ibig MP2 niya and also some of his rental properties? Tingnan natin. So i-disable natin itong kanyang part-time work. Parang coke na lang yung net worth niya. Sakto. At least hindi zero, di ba? Ngayon, what if pala kung instead of 6% na return, gawin natin 7%? Kasi yun yung medyo madalas na this past 2 or 3 years, di ba? Na returns ng Pag-ibig MP2. Oh, so tumaas pa rin, di ba? Laki pa rin.
Ayan, nakita niya, from 53 na net worth when he dies, may 62. Ano ba to sa actual currency? Significant amount pa rin. Again, kada porsyento pagdating sa investment ay malaki. Lalo na pag nagko-compound ang inyong returns or ang inyong dividends. Pero ayokong gawin yon kasi gusto ko maging conservative sa aking mga assumptions pagdating sa ganitong klase ng planning. Pero some things that he can consider kasi nga for the first 10 years na mag-work siya as part-time, nasa 724,000 per year yung kanyang kinikita. And then dito sa right side is yung expenses niya. And dahil ang sinabi niyang expenses lang naman per month is around 50K, ito yung kaya i-cover ng kanyang earned income or ng kanyang part-time work. Pero no, kung napapansin nyo, dito sa baba, medyo may upkeep cost siya na kailangan niyang i-consider upon retirement. Kaya he is also forced to use yung kanyang extra savings. So in short, kahit enough yung kanyang early retirement income to cover his living expenses, meron pa rin siyang other expenses or tinatawag na mga phantom costs pagdating sa retirement. Dahil pagka meron kang properties, may upkeep pa rin yan na kailangan mo i-consider. So ang rule of thumb pagdating sa property maintenance costs is if it's less than 10 years, nasa 1% of the value ng property. Pagka nasa 10 to 20 years, 2% naman. If more than 30 years na, then at least 3% yung dapat niyang i-allocate for this. At dahil nga meron siyang ancestral home, so ito yung isang bagay na kailangan niya i-consider as his expense para ma-maintain niya yung quality ng kanilang ancestral home. Naisip ko yung struggles niya nung earlier season of his life was really well spent. Kahit parang sabihin ko na, oo, siguro nung early years mo na you were struggling sa finances mo kasi hindi pa ganun kalaki yung sinusweldo mo, pero you did your best para suportahan yung parents mo hanggang sa last moment nila dito sa mundong ibabaw na to. Talagang binigay niya lahat for his parents. And wala akong masabi, siya siguro yung tipo ng tao na will do everything to help others first bago yung sarili niya. And siguro I think it's God's way of rewarding him for being a great individual. He's young, he can retire early, and he has the skill set and the right heart as well para makapag-serve pa sa ibang tao. Kung pwede ko nga sabihin kung sino to, napakalaking inspirasyon niya. Karamihan ng mga tao na nandito sa UAE, yun na lang siguro yung clue. I only wish him the best. Ngayon, kung gusto mo rin malaman on how I help my overseas Filipino clients on how to retire early with the help of my early retirement blueprint, then watch this next video where I share with you yung step-by-step process. See you there!